bilang isang nanay din kasi kailangan matibay ka in front dun sa mga anak mo. Kasi ikaw lang kasi yung kakapitan nila. Kailangan maging matibay, matapang, kahit alam mo hindi mo na kaya, pero kailangan mo pa rin lumaban. Hi, everyone, and welcome to another episode of Your Journey, where we gather stories of growth, resilience, and self discovery. I am Sharifa, and I will be taking over today's episode. And here with me today is Coach Ice. Hey! Okay, fun fact Coach Ice is one of the dance coaches in Anytime Fitness, and actually, yung class mo yung first class na na-attendan ko. Anyway, I'm so happy to be talking to you today kasi I've heard a lot of good stories about you, which I feel na bagay sa episode namin this month. So with that being said, ready ka na? Yes po. Let's start with, can you tell us what your name, what do you do, and where you're from? I'm Aiza Abayan, dance instructor, Zumba instructor, and then mother ng 5 kids. 5. Po. Wow. So, I'm also a mother already. At ulirang ina rin po. Kapag wala sa bahay, sa labas, turo, on call, and then pag-uwi, nanay ulit. So, yan. Yun po. So aside from being a dance coach, who were you? What were you like back then? Simpleng tao lang na start lang sa mga racket-racket, freelance. Nag-start po ako mag-dance class before, bago pa ako mag-dance instructor. So, nag-start lang po talaga as a beginner. Oh, 'di ba? We all start as a student. That's what I'm trying to say. po. We start as a student and then ikaw na ngayon nagtuturo sa amin. Yes, I po. love that. Naalala ko before, nag-audition ako sa iba-ibang grupo. Then, minsan hindi po ako natatanggap. Yes po. Tapos, may mga racket na hindi po ako nakukuha. Like, nag-start ako sa commercial. So, nag-audition ako sa commercial, hindi na nakukuha. Yung mga ganyan. Yung parang naging buhay ko na yung pagra-racket. Kahit nag-graduate ako ng Banking and Finance. Yung meron na po akong idea sa pagtuturo, nag-try po ako mag-apply as a Zumba instructor. So yung buong career mo is dedicated to dancing talaga? Yes po, never po akong nag-work. So, ang naging work ko talaga is pagsasayaw. After ko po mga anak sa panganay ko, mga ilang months, balik sa sayaw. After ko mga anak sa second ko, third, balik lang po mga ilang months, pagsasayaw po ulit. Wow. So parang nabuntis ka, Yes. huminga ka ng Yes. konti, and then Yes po. sayaw ka ulit. Yes po. That's how much you love dancing. Sobra, ma'am. Kahit sabi nila na dapat hindi ka na ganyan kasi walang pera. After ko graduate ng college, nabuntis po kasi ako. Never ako nagkaroon ng work. So, asa lang ako sa asawa ko, mga ganun, ma'am. So, parang after ko mag-graduate, yun lang kasi alam ko, dance. Dance, So, yes. ginawa ko nang talaga siya yung parang, sabi nila, kung saan daw po ako komportable, yun na lang gawin kong work. Yeah, totoo. So, nag-start po ako na nag-training ng hip-hop, training pa ako ng belly, training pa ako ng aerial, pole, lahat ng dance class, pinasukan ko. So, sa madaling salita, parang naging versatile po ako. Kapag may racket ng hip-hop, pwede ako. Pag may racket na gano'n, pwede ako. Mga ganyan po. Pero, wala talaga po doon yung pera. Kasi parang kapag September, malakas ang racket doon. And then, parang January to taylo siya. So, tapos, after ng racket, sa bahay, nanay ko ulit. Ang stress ko sa pagiging mother, doon ko siya binubuhos. So, dance. Yeah. After po nito, balik ako sa bahay. Stress na naman ako. Although kahit parang sabi na, tumigil ka na dyan kasi wala namang pera dyan. Ayoko. Ang vocabulary ko na lang po, hanggat kaya ng katawan ko, hanggat kaya ko pa mag-bend, at hanggat tumanda ako kung ano, kasayo pa rin ako.
Kasi nandun yung passion. Opo, andun ko yung passion. Although sabihin nila na lumabas ka sa comfort zone mo. Which is ginawa ko naman siya, ma'am. Nag-apply naman Nag-try ako. ka. Yes. Office. For the first time. Last year lang. Oh, kamusta? Ma'am, hinahanap ko ng katawan ko yung dance. Hinahanap talaga. Andun kasi talaga yung puso mo, no? Hindi talaga, ma'am. Hinahanap ko talaga siya. Tapos dumating to the point na nag-absent na ako. Kasi hindi mo gusto yung ginagawa. Opo. Sabi nila, comfort zone, yes. Sinubukan ko naman po for 6 months. Nag-extend pa ako. Pero hindi talaga siya, ma'am. Hinahanap ko talaga. And then nag-absent po ako. Sa dance ko talaga. So, bumalik ako. Ito naman po, meron po akong business po sa bahay. Pag wala po akong turo, ito po ako sa sari-sari store. Tapos, kapag may on-call, sayaw. Pag may class, sayaw. Tapos, ganun lang. Everyday, uwi sa bahay, mother ka. Paglabas mo, dancer ka. Yes, And then, dancer pag uwi ka. mo sa bahay, mother ka ulit. So, everyday, ganun po yung routine ko. Wow. Yes. Grabe yung dedication mo sa pagsasayaw. Opo. Kasi Grabe na imagine yung mo, ang layo ng tinatravel mo. Gano'ng Actually, katagal yung ma'am. travel time mo from bahay hanggang dito sa Grace Mall? Halimbawa, ma'am, 7:30 po yung class ko. Ang nagbibiyahe na po ako ng 2 p.m. 2 p.m. So, 5 hours? Yes, ma'am. Yeah. Kasi sa sobrang layo and then syempre yung bawal ka malate. Sa hindi, di ba nga po, doon na po ako sa AF nagko-choreo. Kasi hindi ko po kayang mag-choreo sa bahay kasi magulo po yung mga bata. So, sa bahay po kasi binubuhos ko yung pag-aasikaso, pagkain, bago ako umalis, naka-ready na sa kanila. Bago sa kanila iwanan, okay sila. And then, pag alis ko, siya naman yung pag-uwi po ng asawa ko. So, palitan lang po kami. Tapos, kaya po ako maaga, para yung time ng pagkukoryo ko, nagagawa ko po dun sa AF. Sa AF na. Yes po, dun na po ako nagkukoryo. Sorry, Coach, how old are your kids? You mentioned meron kang 5 anak. My eldest po is 20. Yan po yung special ko, ma'am. Yung 20 Yun years po yung old, may eldest. sa speech. Mhm. And then, may second is 15, Right. babae. And then, yung pangatlo, grade 4, 10 years old. And then, grade 2, 8 years old. And then the last, mag 2 years old pa lang po by April. So, Coach, with everything that's happening right now, being a dance coach and everything, was there ever a moment you questioned if you could keep going, whether it's financially, emotionally, or physically? So, nagkaka-problema ako pagdating sa financially. Kasi parang, sabi nga nila, wala nga daw pera sa pagsasayaw. So, syempre, as a mother, kailangan mo talaga mag-full time. So, parang ang ginagawa ko na lang po, extra ako. Hindi ko pa rin naalis yung pagsasayaw eh. So, meron akong business. Tapos, syempre, lumalaki na po kasi yung mga bata. So, naghahanap talaga ako ng extra income. Hindi lang kasi sasayaw ko inaasa talagang hindi talaga mabubuhay kung sasayaw ko talaga iaasa. So, may business ako, and then kung may mga extra akong racket, Feeling mo hindi enough yung pagsasayaw, so yes, nag-racket ka. naghahanap po ako ng mga extra income. Pero, dumarating sa point na parang nag-iisip ako na kailangan ko na ba tumigil sa pagsasayaw? Parang kailangan ko na ba talagang as in serious mode? Kasi nga lumalaki yung mga bata eh. The more na kasi lumalaki yung mga bata, lumalaki yung gastusin. Totoo. Yes po. Kaya andyan yung mga loan. Tapos, hindi talaga mawala yung mga utang ako. Totoo. Tapos, utang, bayad. So, parang dumarating sa point na ang akala ko okay siya, pero dagdag pala yun sa stress ko, hindi siya nagiging okay. So, parang sabi nga po ng asawa ko, kailangan ko daw mamili. Actually, pinapila ko ng asawa ko, dance ba, and then
focus ako dun sa tindahan. Kasi may sari-sari store po ako eh. Ang pangarap ko, magkaroon ako ng grocery. Which is dun po talaga ako na-train. Kaso nga lang, hindi ko po siya natututukan. Kasi nga po, pag may sayaw, may turo, sarado ang tindahan, tapos gano'n po yung nangyayari. Si Habi ba, anong work niya? Company po siya ng mga branded po ng babies. Branded po ng mga pang-baby. Pang-baby? Opo. Okay. Petit Monde. So, everyday yung work niya Yes doon. So, ikaw lang talaga yung naiiwan mag-isa. Yes po. Along with the 5 kids. Actually, yung first 2, yun po yun sa ex ko po. Okay. And then yung 3, ito po yun siya. Okay. So, yung relation ko between the first 2, ano siya, yung parang walking distance lang, pumupunta ako doon sa 2 kids ko. No matter, ako po yung Aasikaso. Since PWD po yung aking special, ako din po nag-aasikaso. Lahat po ng mga regarding to school, yung mga kailangan ng panganay ko po na special, ako po yung nag-aasikaso. Does he live with you? Yung 5 anak mo or yung ang kasama mo lang yung 3? 3 po. Yung Ito tatlo. yung pangatlo, fourth, and fifth. Then yung my first and second po, nandun po sa lola nila. Sa lola. Pero walking distance lang siya. Okay. So, nakikita mo naman sila as much as Yes you can. po, parang naging mas okay kami after. Okay. Naging okay po kami ni Mamang. Yun. Parang mas okay na po siya yung ganun. Pero, regarding po sa ganyan, open naman po sila about dun sa relationship. Mabuti na open. Yes po. diba? Magkakasundo naman po sila. Okay. So, you mentioned na may mga moments na gusto mo nang mag-quit sa Yes. pagsasayaw. May mga moments ba na no-overlook or no-underestimate ka sa industry na to, sa dancing? Actually, meron pa akong experience niyan. Zumba instructor. Pagdating po sa Zumba instructor kasi, parang kakapanganak ko lang po. 3 months. And then, kinuha po ako as a reliever. Okay. So, ang sub po ako do, ang pinalitan ko is lalaki. And then, parang, yung, alam mo yung moment na go ka. And then, syempre, ang lahat kasi ng client doon, lahat yun, babae. Walang kahit lalaki. Yeah, usually, di ba, pag mga Yes. dance classes, it's Oo. all women. Oo. Ano siya, feeling na binubulungan ka. Bakit daw, ganun daw yung itsura ko, which is, kasi kakapanak mo lang yun eh. Tapos parang hindi sila nagagalingan pagdating sa babae. Parang mas gusto po nila is lalaki. Yes, and then ang TF that time, 800 siya talaga ang pagkakasabi sa akin ni ng isang coach. And then ang binigay sa akin, since hindi daw nila nagustuhan, 700. Kasi parang hindi po pa nila gusto. So for me, parang okay, so reject. Hindi na ako umulit doon. Hindi na rin din ako bumalik doon. Yun yung first ever na na-reject ako sa Zumba. Parang Kasi, namaliit ka. yes, mom. Kasi to the point sa harapan ko, nagbubulungan sila. Nandun yung mga mukha, yung parang gano'n. Pero the show must go on. May mga ganyang chance po talaga na meron silang ayaw nila sa instructor, ayaw nila sa ganyan. Nakaka-experience po ko ng ganyan. So, open ako dyan. Kasi mas gusto ko yung gano'n na nalalaman ko ay sa hindi. Para at least, alam namin, as an instructor, alam namin kung ano, saan po kami mag-a-adjust. True, oo. So, which is, bilang dance instructor, nahirap po kasi hanapin yung kung saan okay yung client. So, parang ikaw po yung maninimbang sa part na yun. So, anong ginawa mo, coach, nung parang na-feel mo na liit ka? Galingan ko. Ginalingan mo? Yes po. Kung parang, halimbawa, first client po sila, kung ano po yung gusto nilang music, ano po ba yung ayaw nyo, para at least alam ko. So, mag-base ako doon kung ano yung gusto nila. Sure, oo. Kung ayaw nila ng belly, di ako maglalagay ng belly sa song ko. So, ako po yung mag-a-adjust para sa kanila. Kasi nga naman, sila yung client, which is sa kanila po nagagaling yung Small. Although kahit hindi mo siya forte, wala kang choice. Gagawan mo siya ng paraan para lang masunod lang yung
fight nila. As a woman, what's the hardest season or part of your life that you've gone through trying to build something of your own? And what did that teach you about yourself? Kasi diba, kapag yung may work yung guy, all the way yung sahod, ibibigay po Sa'yo. sa babae o sa partner. For me kasi ngayon, parang naiba. Hindi ko alam kung dahil ba sa Gen Z na or what, pero naiba siya kapag wala kang racket, wala kang pera. For me, kailangan ko magkaroon ng sarili kong pera. Kasi hindi na siya ganun. Kung ano lang po yung pangangailangan na ibibigay lang niya, hati kami. Yung katulad ng sabi nila ng mga oldest na lahat ng pera ibibigay sa'yo, lahat ng sahod ibibigay. Hindi na for me hindi na po siya ngayon. Pag hindi ka nagtrabaho, at wala kang sariling pera, as a woman or as a mother, kawawa ka. Kaya hindi ko maalis yung pagsasayaw ko. Kasi kailangan ko ng sarili kong pera. Kasi hindi po enough kung ibinibigay sa akin ng asawa ko. And then, hati kami. Sa kanya yung sa kuryente, sa mga bills, ako po sa wifi, ganon. Kapag sa pagkain, hati kami. Tapos, pagdating sa school matters, minsan kasi pag humihingi ako, parang, kasi yung asawa ko po mas kailangan naka-budget sa kanya. For me kasi, kapag mayroon po akong pera, on the go ako. Kasi, yun lang kasi yung nabibili ko pag may pera. Pero pag wala po akong pera, syempre, tipid ka. Tapos pagdating po sa mga school matters nga po, everyday kasi may mga gastusin sa school Totoo. Yung parang, pahingin naman ako. Kapag meron kasi ako, hindi na ako mag-aaral sa kanya. Parang ako na lang. From Parang your own mag-aan for pocket me na. pag meron ako. Pero pag sa kanya kasi parang pahirapan. Oo. Parang ganun po. Na parang feeling mo umaasa ka sa kanya. Opo, parang ganun po siya. Tapos, may mga, hindi ko po alam bakit ganun na po yung nangyari. Pero kasi, hindi na siya katulad before na lahat ng pera ibigay sa'yo ng asawa mo or live-in partner mo. Kailangan talaga, sa panahon ngayon, meron kang sariling pera. That is true, that is Yes true. po, kapag wala kang sariling pera, Pag ganun yung nangyayari, Coach, how do you stay grounded when responsibilities feel heavy? ang lagi ko siyang ginagawa, ang motivation ko na lang is yung mga bata. Doon lang ako kumukuha ng lakas. Ang lagi ko na lang po kasi pinagpe-pray, since mother ka na, hindi mo naiisipin yung sarili mo. Isipin mo na lang yung magiging mangyayari sa magiging future ng mga anak mo. So for me, masaya na akong long life, yung mabuhay ka. Hanggat hindi pa kaya ng mga anak ko, dapat nandun ako. So, hindi ko na po iniisip na yumaman ako or ang importante na sa akin is makakain lang ng 3 beses sa isang araw. Okay na po ako doon. For me kasi gusto ko habang lumalaki po yung mga bata, nandun ako. Yun na lang para yung birthday wish ko sa sarili ko. Na habang lumalaki sila hanggat hindi pa nila kaya, dapat nandun ako. Kasi iba pa rin kasi yung mother. Iba yung mother. Yes, iba Yun pa rin kasi. yung sinasabi ng best friend ko na when you become a mom, hindi mo na iniisip yung sarili mo. Yes. Ang priority mo na is yung anak mo, yung tipong isusubo mo na lang na parang, ay, bigay ko na lang sa anak ko. Yes, Ganon. may ganun po talaga. Hindi ko po alam pero bakit ganun. Pero ganun talaga. Kung dati nag-aano ko na sana yumaman ako, yung mga ganyan, sana ganyan. Hindi na. Sobrang selfless, no? Pag Selfless naging ako, nanay opo. ka. Parang yun na lang po yung magiging ano ko na habang buhay. Hanggat hindi pa po nila kaya, Ikaw, opo. ikaw. Gusto ko pong kahit matandang-matanda na ako, gusto ko din pa rin ako sa tabi nila. Sabi ko nga po, may time na saka na lang ako mamamatay kapag kaya nila. Kasi iba na kasi yung mga bata ngayon Hindi na sila katulad dati na katulad natin before na matibay. Iba rin po kasi yung mga bata ngayon. So, kailangan pa nila ng guide. Eto, Coach, with everything that's happening right now in your life, I can see that you are a strong woman. So, with that being said, how do you define a strong woman?
masyadong pang maalaala mo kaya yung life ko. Parang ang sabi po ng tito ko sa akin, pinagtibay ka ng panahon, lumaki ka ng broken family. So, lahat ng problema na dumarating sa'yo, nakakaya mo. Yes. Kasi yung ako po kasi na lumaki po ako ng walang parents. So, pag may problema, ako na lang nagsusolusyon. So, yun po, as a strong woman, lahat kakayanin mo, mapamaliit, mapamalaki, kahit anong trial na dumating, bagyo, or anong kaya, yung tipong nasunugan ka, bangon ulit. Ang pinaka-hard yung na-hospital yung anak mo, kailangan mong maging matibay. I mean, bilang isang nanay din kasi, kailangan matibay kasi in front dun sa mga anak mo. Kasi ikaw lang kasi yung kakapitan nila. Kailangan maging matibay, matapang, kahit alam mo hindi mo na kaya, pero kailangan mo pa rin lumaban. May mga moments ba na bumibigay ka na tapos hindi mo talaga kinakaya na naiiyak ka na, umiiyak ka na sa harap nila or tinatago mo as much as you can? Hindi, ma'am. Pag hindi ko na kaya, ganito ako, ma'am. Naayaan ko siya. Kasi pag hindi ako ganito, nakakatakot po kasi yun eh. Kasi yung depressed, which is true naman. Totoo yung depression, totoo yun, guys. Pero wala po sa bokabularyo ko yung pagpapatay. Kasi una-una kasi pumapasok is yung mga anak ko. Kahit anong hirap, kahit walang ka ng pera, kinabukasan kasi may paraan eh. Isisubok ko po yan. Yung parang inhale, exhale, and then laban. Parang ganun po yung nagiging ano ko. Kung wala kang masosolve ngayon, bukas, may sagot na. So, every time na may ganung chance, laging may learning. Lagi parang kinabukasan, okay. Susunod, gagawin ko rin ito. So, hindi siya natatapos. You grow through what you go through. Yes, ma'am. Kahit tumanda ka na, lagi pa rin may learnings talaga. Yes, that is true. Alam mo, Coach, you're so strong with, like, juggling everything. Yung mga nangyayari sa life mo, ay yung mga challenges mo ngayon. Sobrang, kung if I were in that position, hindi ko kakayanan. So, grabe, iniisip ko pa lang yung pinagdadaanan mo. Iba. But, with that being said, Coach, what kind of example do you hope you're setting? Whether for your child, your students, or your community? Maging strong ka lang. Strong ka lang sa lahat. May mga nasasabi sa'yo, magiging learnings mo siya. Sa araw-araw natin, sa buhay natin, may mga aral tayong napupulot. Huwag kang mayang let go kung ano yung nararamdaman mo. Totoo yan. Kasi, mas maganda kasi yun eh. Ilalabas mo. Totoo yan. For me, doon na sa ako makukuha ng lakas. Hindi ako nabubuhay sa kung tinatago ko lang. Kung gusto kong umiyak, iiyak ko. Kung ang gusto ko kasi, malaman nila kung ano yung nararamdaman ko. Yeah, kumbaga, it's okay not to be okay. Yes po. It's okay to feel sadness. It's Opo. okay to be mad sometimes. At okay lang naman po magkamali. Oo, okay lang talaga. Wala namang perfectong Yes. tao. Kaya kapag nagkamali ka, lesson. Gusto ko lang mag-add dun sa sinabi mo kanina na parang kung mayroong sinasabi sa'yo, hindi mo nagustuhan, you take it and you learn from it. And also, you take that as a challenge. Yes, yun. Yeah, challenge You po. take it as a challenge to improve yourself and to not take it negatively. Kasi hindi naman lahat na sinasabi sa'yo is to bring you down, diba? Sometimes they tell you these things because they want you to be a better person. Yes po. Actually, advantage yun eh. Although, masakit siya, pero mas okay po yun Totoo yan. na, alam mo yun, ma'am. Naririnig mo. Yes, narinig ko. Saka, kapit naman po ako sa mga ganyan. Oo. Kahit masakit. Example dun sa anak ko, mayroon ako special. So, hindi maiwasan yung discrimination. So, tanggap ka lang. Natanggap ko lang lahat. If you don't mind me asking, Coach, anong klaseng discrimination yung bibigay sa'yo? Yung hindi nilalapitan yung anak ko, bawal doon lumapit doon sa anak ko.
na para bang may sakit siya. Pero yon, ginawa ko lang po siyang, parang normal lang. Parang inano ko lang siya na okay lang. And kapag nangyayari yung ganun, na-discriminate yung anak mo, anong sinasabi mo sa anak mo? Hindi ako nagsasabi sa kanya. Kasi ayaw kong maramdaman niya yung lungkot saka yung takot. Ako lang nakakaalam nun. Oh, so you take it all in and you make it seem as if it's normal Yes. na walang mali sa'yo. Yes. Oo. Kasi kaya kasi ng mother yun eh. Yung mga bata kasi hindi nila kaya yun. So, kung makakarinig ka ng masasakit, sige lang yun. As in, hindi ko siya kinamento, ma'am. Sinabi ko dun sa teacher para aware sila. Pero kasi, masakit po talaga. Lalo kapag meron kang special child. Pero kasi, sabi ko nga, kailangan mo maging malakas. Yun. Sa pang-araw-araw, kailangan maging malakas ka pa rin. Kahit tumanda na sila, kailangan malakas ka pa rin. Hanggat kaya, Kahit hindi mo alam mo, ipapaalam hindi mo sa na kaya, kanya. pero malakas ka pa rin. Oo, kahit di mo na kaya, kailangan. Wala Yes kang choice. Sa akin lang sila humuhugot ng lakas. Yun, naikwento ko lang yung part na yun. Nag-iiyakan na tayo dito. Sabi ko sa'yo. Coach, what would you tell your younger self when she was just starting out? Sana hindi ka nagkaanak na maaga. Hindi ko talaga siya plano. Parang andun ka sa career mo na Booming yung ano mo. pupubongga ka na eh. Pero, Nasa prime ka. yes. Tapos biglang, ganun, binigay sa'yo yung God, which is yung special ko, na buntis ako dun sa eldest ko. Parang, hindi ko pa siya moment eh. Alam mo yun, 27 years old ka, nagkaroon nabuntis ka, tapos, ando ka pa lang sa, 27 years old ka na buntis? yes po. Ah. Kagraduate ko lang muna siya ng college. Yung 27 or 17? 27. Pero kasi ano na siya, yung paano lang yung career mo Ilang sa taon ka na ba ngayon? 41. Hindi na yun bata. Okay lang yun. Hindi na siya ganun ka bata. Pero palagay na rin yun ba? Bata ka pa nun or in your mind. Like, Hindi kasi ano parang, pa ako nun? parang sana na-enjoy mo muna. Kasi hindi ko siya talaga na-enjoy. Yes, yun the reason why kung bakit gusto kong bumalik sa pagsasayaw. Kasi hindi ko siya na-enjoy yung part na yun. Gusto ko lang sumayaw. Pero nagkaroon ako ng maagang, for me ng responsibilidad. Oh. Parang sabi nga po nila, late bloomers nga daw po ako. So yun, sa 17 years old ko, sana na-enjoy mo yung moment na yung career mo sa pagsasayaw. Although nakukuha ko naman siya ngayon, pero iba pa rin kasi before eh. Totoo. Malakas kasi before. Kasi bata ka pa. Alis doon, alis dito, hindi yung bantay sarado ka na agad. Yung mga gimmick, yung gano'n, hindi ko na-enjoy talaga yung pagkadalaga ko, ma'am. Totoo lang, hindi ko siya na-enjoy. So, ang sabihin mo kay 17-year-old na eye sa eye, huwag kang lumandi. Aga kasi. Sabi mo siya ngayon sa camera. I-enjoy mo yung life mo sa pagiging teenager. Yun lang. So, meron kang message sa sarili mo. Now, if you were to say one thing or meron kang message to the world, what would it be? Always positive lang sa lahat. Doon tayo sa bright side. Brighter side, yeah. Tapos, sabi nga po sa akin ng father ko, itawa mo na lang daw yan. Kahit anong problema, gumiti ka pa rin. Kahit anong problema dumating sa'yo, inhale, exhale, and then smile. Always. Kaya nga sabi nila, at parang hindi daw tumatanda. Kasi kumaga parang yung problema, hindi ko siya masyadong inaalagaan. Always positive. Always positive. Kaya naman you look very young. Hindi halatang marami kang dinadala. Yun po talaga kasi isagot sa sayaw. Yun yung medicine, ma'am. Yun yung medicine. Yeah, yun po yung medicine ko, yung pagsasayaw. Kahit nakakabata siya. For me, yung stress na ilalabas mo doon. Tapos, diba, tawa doon, tawa dito. Mga ganon. Maging malakas, maging matapa. Huwag matakot sa lahat ng problema dumarating. Kailangan maging matibay yung loob mo when it's
everything's falling apart. Yes, ma'am. Yun. Oo. Maging matibay lang, ma'am. Thank you for sharing your story with us. Nakaka-inspire. Sabi ko sa'yo, ma'am, iiyak ako. And I'm sure maraming kababaihan, hindi lang kababaihan, but then parents and listeners, you may inspire lalo with what they heard in today's episode. So once again, thank you so much for listening to today's episode. Thank you, And we'll see ma'am. you again. Bye!